What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating bibigyang highlight itong winika ni Senator Amy Marcos dito sa flood control projects di umano ni BBM. Na kanyang winika na itong flood control umpisa pa lamang, kakaumpisa lamang ng ating rainy season. Nasa Hulyo pa lamang tayo, ganito na ang kalagayan natin. Isa pa, medyo nakakapikon kasi sa totoo lang, hindi naman nagkulang ang Congress at Senado sa pagbibigay ng pera para sa flood control. Kung tutuusin, 450 billion pesos o halos 1.4 billion a day ang flood control budget. Kung isusuma total mo lahat ng agencies mula sa DPWH pababa, asa napunta yung pera? Yun ang tanong. Grabe naman yan, Senator Amy Marcos. Kapatid mo ang presidente pero hindi mo alam kung nasaan napunta ang pera? Bakit hindi mo kaya siya tanungin o komprontahin? Baka may kinalaman yan, Senator Amy. Dahil una, siya rin ang nagwika sa SONA, no? Na may 5,500 plus flood control project na sa buong bansa. Ngunit bakit binaha ang bansang Pilipinas nang dumaan nga itong si Bagyong Karina? So ibig sabihin, imahinasyon lamang itong winiwika niya o walang katotohanan nito? Grabe naman yan. Ang mahirap kasi sa administrasyong Marcos di umano nangingialam no ng mga pondo sa environmental tapos nilalagay sa political fund. Talagang masisira ang records kapag ganun ang nangyayari mga kababayan. Na kung matatandaan nyo, pinagsabihan ni former President Tatay Digong itong si BBM na ihiwalay itong economy factors sa political factors. Ngunit nakinig ba itong si BBM? Hindi. Ngayon, Senator Amy Marcos, na ikaw mismo, no? Nakita mo ang mga pagbaha sa ating bansa. Nakita mo kung gaano kahirap itong mga nararanasan ng ating mga kababayan. Sana'y gumawa ka ng aksyon patungkol dito na hindi pwedeng puro sat-sat ka lamang dyan at walang aksyon, no? Dahil wika nga ng taong bayan sa inyo no to Marcos na kapag ganon. Dahil nabudol na at malaking sampal sa mamamayang Pilipino itong mga pinanggagawa ng apelyido nyo. Na kahit itong mga viewers ko kapag tinanong kung magmamarcos pa ba, iboboto pa ba itong si Senator Amy, sinabi wag na, no to Marcos again. Kaya ayusin mo kung totoong may malasakit ka, kumprontahin mo ang kapatid mo na presidente ng ating bansa. At binanatan din itong si Tamba, no, sa kanyang isang post dito sa social media na kanyang sinabi na ang resulta ng development agenda ramdam na. Ay nako, sabi pa niya, ang lahat ng kailangang batas ay pasado na sa Kamara. Nagawa ng inyong mga kongresista ang aming homework. Natugunan natin ang usapin sa food security, climate change, proteksyong panlipunan, turismo, pampublikong kalusugan, kaayusan at kapayapaan at iba pa. Sa katunayan, unti-unti nang nararamdaman sa bansa ang mga development agenda initiatives ng gobyerno sa nakalipas ng 2 taon. Ulol mo! Napakasinungaling nyo, Tamba. Di isa sa mga sinabi mo walang katotohanan. Food security daw na natugunan. Ang dami ngang nagugutom ngayon dahil sa kahirapan na nangyayari. Baka kayo ang may food security. Lumulubo nga di umano yung tiyan nyo halata sa camera. Tawag nga sa inyo ng taong bayan baboy na dahil sa sobrang taba di umano ninyo. Hindi galing sa akin yan. Sa mga taong bayan galing yan. Baka kayo talaga mga kongresista, no? O mga iilang kongresista ang may food security sa bahay. Pero kami, mga ordinaryong mamamayan, wala, nagugutom, nakukulangan. Ito pa, climate change daw. Natugunan daw yung climate change. Binabaha nga sa ating bansa. Diyos ka ba? Kaya mong pigilan tong climate change? Inuulol yung taong bayan Proteksyong panlipunan, turismo, pampublikong kalusugan. Ulol, hirap na hirap nga ang ating mga kababayan na lumapit sa inyo Lalo na pagdating sa public hospitals. Diyos ko, mamamatay ka na bago ka maisugod sa ICU dahil sa bagal at kapangitan ng mga equipments ng ating kahospitalan. At ito pa, malilimutan itong paglipat nyo ng pondo sa PhilHealth na 90 billion para lamang sa MIF ninyo o Maharlika Investment Fund di umano. Grabe naman kayo.
na kaysa itong 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth ilagak sa mga hospital, wala, nakuha na, naimbulsa na di umano. Wala naman kaming magagawa dyan, inunahan nyo na. At itong sinasabi nyo na kaayusan, kapayapaan. Diyos ko, ang daming ang krimen na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Una na nga itong mga kidnapping o mga missing person na nagkakalat ngayon sa ating Facebook. Kung inyo lang napapansin, mga kababayan, nakakatakot ng lumabas. Pati nga yung mga anak natin pinag-iingat na natin dahil sa mga nangyayaring ito. Tapos sasabihin na may kaayusan, kapayapaan, bumabalik nga ang pulburon sa ating bansa. Huwag nyo naman gaguhin ang taong bayan sa mga mabulaklak ninyong salita dahil hindi bulag ang taong bayan sa katotohanan. Yan nga wika nung isa na si Sir Dave. Matindi yata amats ng pulburon na tinitiran yan. Class A, ha ha ha. Kung kaya nangumusga mga kababayan dito sa mga pinagsasabi ni Tamba o mga pulahan